Magandang gabi ulit sa inyong lahat, mga kapatid. Yung storya na ating nadinig sa Ebanghelyo ay isang storya na mababasa natin sa tatlong Ebanghelyo, kina San Mateo, kay San Lucas at kay San Marcos. At ayon sa tatlong Ebanghelyo, natatandaan nila kung kailan ito nangyari. 6 na araw bago naganap itong pagbabagong anyo, natatandaan nila ay ipinaalam ni Jesus sa kaniyang mga alagad, mga apostol, kung ano ang mangyayari balang araw sa lungsod ng Jerusalem. At ang sabi ni Jesus sa kanila, magbabata ako ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, sa kamay ng mga punong saserdote at mga eskriba, at kanilang ipapatay ako. At hindi lang yun, dinagdag pa ni Jesus na ganito rin ang mangyayari sa lahat ng kaniyang mga alagad. Sabi niya, kung ibig ni naman sumunod sa akin, kailangan na limutin niya ang ukol sa sarili at pasanin niya ang kaniyang krus araw-araw. Noon pa naman binanggit ni Jesus ito, na kailangan pasanin ang iyong krus, pero parang hindi nila masyadong naiintindihan. Dahil ang inaasahan pa nila ay si Jesus ay magpapalaya sa bayan ng Israel mula sa paghahari ng mga Romano. Si Jesus ay magtatatag ng isang malayang bayan ng Israel at sila ay makakasama sa kaniyang pamahalaan. Yun ang pagkakaintindi nila noon. Ngayon, sa mga salita ni Jesus, nanghihinayan sila. Naguguluhan. Iniisip nila, nagkamali yata kami. Mali ang aming inisip tungkol sa Kanya. Kaya anong gustong gawin ni Jesus? Gusto niyang palakasin ang kanilang loob. Kailangan maranasan nila maski sa isang sulyap lamang ang kaluwalhatian na darating din pagkatapos ng lahat ng paghihirap. So dinadala niya sila sa isang bundok. Ang bundok ay ang lugar kung saan ang tao'y nakikipagtakpo sa Diyos. At doon sa bundok ay nararanasan nila itong pagbabagong anyo ni Jesus. Para bang sinasabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mag-alala, pagkatapos ng krus, naghihintay ang kaginhawahan, ang bagong buhay. Enjoy na enjoy sila. Kaya si Pedro na palaging unang nagre-react, sabi niya, huwag na tayo bumaba. Dito na lang tayo sa bundok, ang sarap pala dito. Huwag na tayong bumalik sa siyudad, magulo doon sa Jerusalem. Huwag na tayong bumalik sa pang-araw-araw na suliranin para tayong nasa langit na. Pero hindi pumapayag si Jesus. Kailangan bumalik sa Jerusalem, kailangan harapin ang krus, kailangan harapin ang mga suliranin, yung mga paghihirap ng pang-araw-araw na buhay. Hindi maiintindihan ng mga alagad kung bakit. Pero mapapansin natin sa mga susunod na kapitulo, nagkakaroon sila ng bagong lakas. Sila rin ay parang nagbagong anyo. Anong kaugnayan ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Una sa lahat. Di sa ating pang-araw-araw na buhay, alam din natin na paminsan-minsan tayo'y nasa bundok. Pero madalas tayo'y nasa lungsod. Kumbaga, sa gulong ng palad,
May mga pagkakataon tayo nasa taas, pero mas madalas tayo nasa baba. Halimbawa, sa buhay mag-asawa, siyempre may natatanging mga pagkakataon ng tunay na kaligayahan. Katulad ng sasabihin ni Mrs. sa kanyang asawa, isang gabi na umuwi siya, "Mahal, alam mo, buntis ako." Eh di ang sarap-sarap pakinggan, di ba? Buntis ako. O kaya, matagal na nagkakaroon ng samaan ng loob sa isa't isa ang mag-asawa dahil nanloko yung si Mister. Isang gabi, umuwi si Mister at pagkatapos ng ilang araw ng katahimikan at tampuhan, sasabihin niya, "Alam mo ba, mahal pa rin kita. Alika, kain tayo sa Jollibee." Oo, edi ang sarap, di ba? Pero ang mga ito ay hindi naman araw-araw na nangyayari. Alam din ninyo, mas alam ninyo kaysa sa akin, yung pangkaraniwan buhay ng mag-asawa ng mga pamilya ay hanap buhay, kayod, araw at gabi, pag-aalala sa budget, pagtatalo, problema sa mga anak at kung ano-ano pa. O kunin natin yung halimbawa ng mag-aaral. Minsan lang naman ang graduation, di ba? Pero bago magkaroon ng graduation, ilang taon ang pag-aaral, assignment, takot sa exam, pagpasok sa baha, sa sobrang init, sige pa rin, pasok. At yun ang nangyayari sa ating buhay pananampalataya. At dito natin maipapasok ang paksa ng ating kapistahan. 70 taon ng biyaya sa sambayanan. Itong sambayanan na sama-samang naglalakbay, 75 taon kasama si Inang Peña. Alam ninyo, sa loob ng 75 taon, ako'y naging bahagi lamang ng 7 taon. Napaka-iksing panahon. Pero, ma-imagine ko sa loob ng 75 taon na meron din mga panahon ng tunay na saya, maligaya. Damang-dama natin yung ating pagiging parokya. Hindi ba? Isasabihin na lang natin, sige, mga malalaking kapistahan, Pasko, mahal na araw, kapistahan, piyesta, etc. Pero hindi naman araw-araw ay piyesta, hindi ba? Kaya't napakahirap magbuo ng isang Kristiyanong sambayanan. Sa aking karanasan noong 1986 hanggang 1993, panahon yon ng pagbubuo ng mga pamayanang Kristiyano, yung basic ecclesial communities. Panahon ni Cardinal Sin. Sinabi niya sa akin, "Father Guido, kailangan mag-umpisa ka doon ng mga BEC. Kung naranasan ninyo yung panahon na yan, hindi naging madali din. Dumaan sa pagtatalo. Kasi may mga mandated organizations, may mga bubuuin at pamayanang Kristiyano. Saan ba? Ano ang papel ng mandated organization? Ano ang papel ng mga pamayanang Kristiyano? Minsan hindi nagkakaintindihan. So may mga panahon na hindi nagkakaroon ng tension. Pero yun ang buhay ng Kristiyanong komunidad. Hindi palagi tayo'y nasa bundok. At ang pagbubuo ng isang buhay at masiglang parokya ay dumadaan sa tiyaga. Kada pura paroko may iba't ibang karanasan sa komunidad na ito. Hindi ba?
Kailangan panibagong pakikibagay sa bawat kura paroko. Ang kura paroko naman din, medyo tumatagal bago niya naiintindihan ko ano ang buhay ng Kristiyanong sambayanan ng ina ng Peña, Francia. Pero anong sinasabi din sa ating paksa? Kasama si Inang Peña. Si Inang Peña. At naniniwala tayo na tulad ng isang tunay na ina at siya'y tunay na ina, siya'y kasama natin sa ating paglalakbay. Siya ay nagiging malaking tulong sa atin para maisagawa natin yung ating misyon. Di ba minsan sinabi ni Maria sa kasalan, doon, gawin ninyo lahat ng sinasabi niya sa inyo. E di sa loob ng 75 taon, tinulungan niya tayo na tubdin ang ating misyon. Sumunod sa kaniyang anak. Si Maria ang talagang naging sentro ng ating mga debosyon. Pero alam din ni Maria na si Jesus ang sentro ng ating buhay Kristiyano. Si Maria bilang ina ay nagbibigay sa atin ng lakas. Sige na, sige na, sige na. So sa ating nobenaryo ay sana ito ang ating hihilingin na Panginoon sa aming paglalakbay bilang patuloy na paglalakbay bilang isang sambayanan Kristiyano, tulungan mo kami. Na iparanas mo naman sa amin paminsan-minsan yung pagbabagong anyo sa bundok. Pero tulungan mo kami higit sa lahat. Bigyan mo kami ng katatagan higit sa lahat, ng lakas higit sa lahat sa pang-araw-araw na pagsasabuhay ng pananampalataya. Pang-araw-araw na pagtutupad ng aming misyon. Sabay-sabay sa proteksyon ng ating ina ng Peña. Siya nawa.